Tanging mga kaanak na lamang po ng mga nadisgrasya sa Tanay Rizal ang nakausap kanina sa ipinatawag na dialogue ni Quezon City Congressman Alfred Vargas. Hindi sumipot sa meeting ang pamunuan ng paaralan. May ulat on the spot si Cesar Apolinario. Cesar? Connie, pasado alas 10 ng umaga sana sisimulan ang dialogue na ipinatawag ni Congressman Alfred Vargas sa pagitan ng mga kaanak ng mga biktima, pati na rin ng ibang organisasyon gaya ng Besling College of the Philippines. Pero hindi nga sumipot ang kinatawan ng eskwelahan. Gayunman ay itinuloy pa rin ang dialogue na pinangunahan ni Congressman Alfred Vargas na nagpatawag ng naturang meeting. 2 oras na naghintay ang mga kaanak ng mga biktima ng aksidente sa Tanay para sa pulong dito sa Novaliches District Office. Mahigit 10 kaanak ang umarap sa kay Congressman Vargas at isa-isa silang naglabas ng sama ng loob. Kabilang dyan ang 8 buwang buntis na misis na yan na nakausap din ni Congressman Vargas dahil yung asawa niya ay nasa ospital pa rin at critical ang kondisyon. Kanina ay humilab ang tiyan ng ginang kaya inalalayan ng mga kinatawan ng Red Cross. Ayon kay Vargas, may maplansya sanang problema ng mga kaanak sa ngayon kung dumalo ang mga pinatawag na personalidad mula sa eskwelahan, operator ng bus na sangkot sa aksidente at ilang private company na umano'y hinire para sa pag-asikaso ng field trip ng mga estudyante. Pero dahil nga wala sila, tinutukan ni Vargas ang mga nagdadalamhating mga pamilya. Closed door muna ang sinagawang dialogue pero nagbigay ng paunang pahayag ang kongresista na tututukan niya ang kasong ito. Partikular, ang kasalukuyang batas kaugnay ng NSTP o National Service Training Program. Isa itong Civic Education and Defense Program para sa mga estudyante na isinabatas noong 2002 sa ilalim ng Republic Act 9163. Ang batas na ito ang sinasabing ng pamunuan ng eskwelahan kaya may isinagawang field trip at training. Gusto ni Vargas sa pag-usapan ito sa Kongreso at kung pwedeng baguhin ang nilalaman ng batas na ito. Naniniwala si Vargas na hindi dapat compulsory ang mga training sa mga estudyante, lalong hindi dapat makaapekto sa grado ng mga estudyanteng tumatangging sumama sa mga aktibidad na ganito. Kasama ring nais pag-usapan at tutukan ay ang pagpataw ng parusa sa mga driver na i-hire. Bagaman patay ang driver ng bus number 8. Sinabi ni Vargas na hindi na dapat maulit ito kaya nais niyang palakihin ang multa sa mga driver na nasasangkot sa mga katulad na aksidente. Dahil nga hindi nakadalo ang mga inimbitahan sa dialogue, ay naglabas ang sama ng loob ang kongresista at sinabing muli siyang magpapatawag ng dialogue tungkol sa nangyaring aksidente sa Tanay Rizal. Pero sana naman yung mga involved dito na mga parties magpakita rin naman ng concern and malasakit. 'Di ba? Kasi ang dapat itutok natin lahat sa mga pamilya ng mga nasawi, sa mga na-injured. No parent deserves to lose his child like this. And no child deserves to lose his or her own life just like this, 'di ba? Pagkatapos ng meeting dito, Connie, yung mga kaanak ng mga biktima ng trahedya ay dediretso sa Besling College of the Philippines dyan sa Novaliches para sa isasagawa nilang pagtitirik ng kandila sa mismong eskwelahan. Connie? Maraming salamat, Cesar Apolinario.